Ang kwentong ito ay nilikha ng Harley Inday. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Narito na ang isang bagong kwento. Sa gitna ng kumikinang na gabi ng Metro Manila, sa isang marangyang ballroom ng isang eksklusibong komunidad, nagaganap ang isang handaan na tila lumabas sa mga pahina ng isang glossy magazine. Ito ang ika-10 anibersaryo ng kasal ni na Gabriel, Gabe Salazar at Bianca Bia Ilustre Salazar. Isang okasyon na nagsisilbing pagpapakita ng kanilang tagumpay, kapangyarihan at ng kanilang perpektong pamilya. Ang mga pader ay napapalamutian ng mga sariwang bulaklak, ang mga chandelier ay kumikinang sa ilaw, at ang bawat sulok ay pinupuno ng halakhak at masiglang usapan ng mga piling panauhin, mga prominenteng personalidad sa negosyo, politika at lipunan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Inay Elena Salazar, ina ni Gabe, bilang isang panauhing pandangal na tila para sa sarili niya ay nakalimutan na ang karangalan. Nakasuot ng isang simpleng barut saya na maingat niyang inihanda, si Inay Elena ay nakapwesto sa isang sulok ng ballroom, malayo sa entablado at sa gitna ng selebrasyon. Ang kanyang upuan ay nasa likuran, sa pagitan ng mga halaman na parang nagtatago sa kanya mula sa mata ng publiko. Ang mga ngiti ng iilang nakakasalubong niya ay magalang, ngunit malabnaw, parang mga pormalidad na dapat gawin. Nararamdaman niya ang malamig na simoy ng aircon sa kanyang balat, kasabay ng malamig na pakiramdam sa kanyang puso. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na si Gabe, na nakatayo sa tabi ni Bia sa entablado, nagngingitian, parang perpektong larawan ng isang mag-asawa. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakikita siyang bakas ng pagkamangha sa mukha ni Gabe. Isang pagkamangha na tila nagpatulog sa kanyang sariling kakayahan na makita ang lampas sa kinang. Nagsimula ang programa sa isang serye ng mga pagbati hanggang sa dumating ang pinakahihintay na bahagi, ang talumpati ng mag-asawa. Si Gabe ang unang nagsalita, binaybay ang kanyang pagmamahal at pasasalamat kay Bia na kanyang tinawag na ang angkla ng aming tagumpay. Ang bawat salita ni Gabe ay isang pag-amin sa kung gaano kalaki ang naging impluwensya ni Bia sa kanyang buhay, sa kanilang negosyo, at sa pagbuo ng kanilang pamilya. Naramdaman ni Inay Elena ang kurot sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinigil ang anumang emosyon. Sanay na siya. Ngunit ang tunay na patalim ay dumating nang si Bia na ang humawak ng mikropono. Ang kanyang tinig ay matamis at puno ng pagmamahal. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. Ngunit sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, unti-unting nadarama ni Inay Elena ang paghila ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa loob ng 10 taon, si Gabe ang naging aking mundo. Simula ni Bia, ang kanyang tingin ay nakapako kay Gabe. Ang lahat ng tagumpay na narating namin, ang lahat ng ginhawa at karangyaan ay utang namin sa aming pagtutulungan, sa aming pagmamahalan at sa aming walang humpay na suporta sa isa't isa. Nagpatuloy si Bia, binanggit ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, maging ang mga kasosyo sa negosyo na nagbigay suporta. Ngunit sa lahat ng kanyang sinabi, walang ni isang salita, ni isang pahiwatig ang lumabas mula sa kanyang bibig na nagbibigay pagkilala sa papel ni Inay Elena. Ang ina na nagpalaki kay Gabe ng mag-isa, na nagpakahirap para makapag-aral ito, na nagsilbing pundasyon ng kanyang pagkatao bago pa man niya nakilala si Bia. Parang isang biro, ang bawat salita ni Bia ay nagpapahiwatig na ang buhay ni Gabe ay nagsimula lamang nang sila ay magkasama. Naramdaman ni Inay Elena ang pag-init ng kanyang pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkapahiya. Parang may isang kamay na humila sa kanyang dignidad at itinapon sa harapan ng lahat. Ang iilang ngiti na nakita niya sa paligid ay nagmistulang mapanuksong halakhak. Tumingin siya kay Gabe, umaasa na kahit sa mga mata nito ay makita niya ang pagkilala, ang pag-alala, ngunit walang nakita
kundi isang blankong tingin na tila abala sa paghanga sa kanyang asawa. Ang nangiti ni Bia ay umabot sa kanyang mga mata, isang mapanuksong kinang na tila sinasabing, "Nakita mo, ikaw ang walang lugar dito." Habang patuloy na bumababa ang kanyang loob, nahagip ng kanyang paningin ang isang bata na nakaupo sa isang mesa malapit sa entablado, abalang-abala sa kanyang ginagawa. Ito si Rafael o Rafi, ang kanyang 7 taong gulang na apo. Hindi ito kasama sa mga nagpapakita ng tuwa sa entablado, ni hindi ito nakikipag-usap sa ibang bata. Nakatungo lang ito sa kanyang sketchbook. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw gamit ang isang lapis. Agad na napansin ni Inay Elena ang kakaibang kulay ng mga mata ni Rafi. Kulay amber, parang pulot na nagpapahiwatig ng init at lalim. Walang sino man sa pamilya Salazar o maging sa pamilya Ilustre ang may ganitong kulay ng mata. Ang mga Salazar ay mayroong mapusyaw na kulay brown o maitim na brown na mata, habang ang mga Ilustre naman ay mayroong itim o kayumangging mata. Ngunit si Rafi may amber na mga mata, at ang talento nito sa pagguhit sa edad na 7 ay nakakagulat. Ang mga drawing nito ay detalyado at puno ng buhay, isang sining na walang pinagmulan sa kanilang angkan. Isang matagal nang nakabaon na pagdududa ang muling sumulpot sa isip ni Inay Elena. Parang isang apoy na unti-unting nagliliyab. Naalala niya ang biglaang pagpapakasal ni na Gabe at Bia 10 taon na ang nakalipas. Hindi nagkaroon ng mahabang ligawan. Walang abot-abot na pagpapakilala sa pamilya. Nagkakilala sila sa isang business trip sa Batangas at pagbalik ni Gabe, inanunsyo na niya na magpapakasal sila kay Bia. Mabilis ang lahat, na tila may pinagtatakpan. Hindi na niya gaanong pinansin noon. Inisip niya na marahil ay ganoon lang talaga kapag tinamaan ng pag-ibig. Ngunit ang mga mata ni Rafi at ang kanyang talento ay tila mga susing nagbubukas ng isang lumang lihim. Ang pagkapahiya sa publiko, ang pagwawalang bahala ni Gabe, at ang muling pagbangon ng mga pagdududa tungkol kay Rafi. Lahat ng ito ay nagtipon sa loob ni Inay Elena. Nagiging isang matigas na buhol sa kanyang kalooban. Ito ang huling patak. Ang matagal na niyang pinipigilan, ang matagal na niyang binaliwala, ay hindi na maaring baliwalain. Sa ilalim ng kumikinang na chandelier, sa gitna ng ingay ng musika at tawanan, isang matinding desisyon ang binuo ni Inay Elena. Naramdaman niya ang malamig na determinasyon sa kanyang puso. Hindi na ako tatahimik. Bulong niya sa hangin. Ang mga labi ay halos hindi gumagalaw. Kailangan kong malaman ang totoo, kahit gaano pa kasakit, kahit ano pa ang idulot nito. Ang ngiti niya ay nanatiling mapait, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay nagbago. Hindi na ito ningning ng pagkapahiya, kundi ningning ng isang ina na handang lumaban para sa katotohanan. Nang gabing iyon, kahit pa naging matagumpay ang handaan para sa lahat, para kay Inay Elena, ito ay simula pa lamang. Ang mapait na ngiti ni Bia, ang pagwawalang bahala ni Gabe, at ang mga matang amber ni Rafi ay nanatiling nakaukit sa kanyang isip. Sa kanyang pag-uwi, hindi siya makatulog. Ang matigas na buhol sa kanyang kalooban ay nagiging isang malalim na determinasyon. Ang desisyon ay nabuo na. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kinabukasan, at sa mga sumunod na araw, tila nag-iba ang paningin ni Inay Elena. Hindi na siya isang ina na nagmamasid lamang, kundi isang investigador na tahimik na nagtitipon ng ebidensya. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng lambing, ay naging matalas at mapanuri. Nagsimula siya sa pagmamasid kay Rafi. Tuwing linggo, dinadalaw niya ang tahanan ni Gabe at Bia. Noon, lagi siyang pumupunta upang makasama ang kanyang apo. Ngunit ngayon, bawat kilos ni Rafi ay kanyang inoobserbahan. Napansin niya kung paano iniiwasan ni Rafi ang mga tingin ni Gabe, lalo na kapag nagtatanong ang ama nito tungkol sa kanyang pag-aaral o paglalaro. Wala silang koneksyon. Si Gabe ay madalas na sinusubukan
na makipag-ugnayan kay Rafi. Iniimbitahan itong maglaro ng basketball, nag-aalok ng tulong sa homework, ngunit laging may pag-aalinlangan sa mga kilos ni Rafi. Ang mga sagot nito ay maikli. Ang mga tingin ay madalas na nakatuon sa sahig o sa kanyang sketchbook. Tila ba may isang hindi nakikitang pader sa pagitan ng mag-ama. Mas naging kapansin-pansin din ang mga kilos ni Bia. Sa tuwing sinusubukan ni Gabe na makipag-ugnayan kay Rafi, o kapag may pagkakataon na mag-isa ang mag-ama, palaging lumalabas si Bia na may kung anong dahilan. Minsan ay mag-aalok ng merienda, minsan ay tatawagin si Rafi para tulungan siya sa isang bagay, o kaya ay kukunin ang atensyon ni Gabe sa ibang usapan. Palagi niyang pinapanatili ang distansya ng kanyang anak mula sa asawa. Sa mga paningin ni Inay Elena, ito ay parang isang manok na pinipigilan ang kanyang sisiw na lumapit sa isang bagay na sa tingin niya ay delikado. O, marahil, ay ayaw niyang makita ni Gabe ang anumang pagkakatulad na wala sa kanila. Isang hapon, habang nagbabasa si Inay Elena sa sala at si Rafi ay tahimik na gumuguhit sa isang mababang mesa, nagkunwari siyang may nahulog at lumapit sa bata. Habang pinupulot ang nahulog na panyo, sinadya niyang masilip ang braso ni Rafi na bahagyang nakalabas sa kanyang manggas, at doon niya ito nakita. Sa loob ng pulso, sa bahaging malapit sa palad, ay may isang maliit na hugis, crescent moon na birthmark. Ito ay halos nakatago sa ilalim ng balat, ngunit malinaw na makikita kung susuriing mabuti. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang lumang litrato, isang larawang nakita niya noon bago pa man ikasal si Gabe kay Bia. Ito ay isang group photo ng mga estudyante sa isang art workshop sa Batangas na ipinakita ni Bia sa kanya bilang bahagi ng kanyang past. Sa larawang iyon, may isang binata na nakatayo sa tabi ni Bia, nakangiti, at ang kanyang kamay ay nakataas na tila nagpapaalam. Sa pulso ng binatilyong yon, nakita niya ang kaparehong birthmark, isang crescent moon. Hindi na niya gaanong pinansin noon. Inakala niya na sadyang may mga pagkakapareho lang. Ngunit ngayon, ang pagkakapareho ng birthmark, kasama ng amber na mga mata at talento sa sining ni Rafi, ay nagdulot ng isang malamig na panginginig sa kanyang likod. Sinimulan din niyang balikan ang mga alaala mula sa unang taon ng kasal ni na Gabe at Bia. Naaalala niya ang mga biglaan at misteryosong tawag ni Bia. Madalas ay lumalabas ito upang sagutin ang telepono o kaya ay bumubulong habang kausap ang nasa kabilang linya. Kapag tinatanong siya ni Gabe kung sino ang kausap niya, madalas ay sasabihin niya na kaibigan o dating kasama sa trabaho, ngunit palaging may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Mayroon ding mga business trip ni Bia sa Batangas. Hindi madalas, ngunit sapat upang mag-iwan ng marka sa alaala ni Inay Elena. Palagi itong nagmamadaling umalis at tila may kakaibang tensyon sa kanya bago ang mga biyaheng yon. At pagbalik niya, mas nagiging maingat ito sa kanyang mga kilos na tila may pinagtatakpan. Isang beses, nagtanong si Inay Elena tungkol sa nakaraan ni Bia, lalo na tungkol sa kanyang buhay sa Batangas bago niya nakilala si Gabe. Agad na nagbago ang mukha ni Bia. Ang ngiti nito ay naging pilit at ang kanyang tono ay naging malamig. Inay, bakit pa natin pag-uusapan ang nakaraan? Ang mahalaga ay kung ano tayo ngayon at ang pamilya natin. Sagot nito na may kasamang tingin na nagpapahiwatig na huwag nang usisain pa. Noon, inakala ni Inay Elena na sadyang ayaw lang ni Bia na balikan ang nakaraan. Ngunit ngayon, ito ay nagmistulang isang pulang bandila. Ang mga maliliit na obserbasyon at mga alaala ay bumuo ng isang hindi maitatangging konklusyon sa kanyang isip. Hindi na ito simpleng hinala lamang. Ito ay isang palaisipan na nangangailangan ng sagot. Kailangan niya ng tulong. Hindi ito isang bagay na kaya niyang hawakan mag-isa, ni hindi ito isang bagay na kaya niyang talakayin sa kanyang anak, na tila bulag sa mga katotohanan. Naalala niya ang kanyang matalik na kaibigan mula pa sa kolehiyo, si Aling Tessie,
Isang retiradong guro din na kilala sa kanyang koneksyon sa iba't ibang tao. Tinawagan niya si Aling Tessie at inanyayahan sa isang tahimik na tanghalian sa bahay. Sa pagitan ng mga kwentuhan at balitaan, maingat na inilabas ni Inay Elena ang kanyang problema. Tessie, kailangan ko ng tulong. Hindi ko ito masabi kaninuman, ngunit may bigat sa aking kalooban. Nakikinig si Aling Tessie ng mabuti habang ibinabahagi ni Inay Elena ang kanyang mga hinala mula sa mga mata ni Rafi, sa birthmark, at sa mga kilos ni Bia. Sa huli, huminga ng malalim si Inay Elena. Kailangan ko ng isang taong makakatulong sa akin na malaman ang katotohanan, isang taong mapagkakatiwalaan at discreet. Napaisip si Aling Tessie, may kilala ako. Aniya sa huli. Isang abogada, si Atty. Marisa Reyes. Bata pa siya pero matalas ang isip at kilala siya sa mga kasong pampamilya. Higit sa lahat, kilala siyang maingat at hindi lumalabas ang mga detalye ng kanyang mga kaso. Binigyan ni Aling Tessie kay Inay Elena ang contact number ni Atty. Marisa. Agad na tinawagan ni Inay Elena ang abogada at humingi ng appointment. Pinili niya ang isang maliit at tahimik na cafe sa isang liblib na bahagi ng Quezon City, malayo sa sentro ng Metro Manila, upang matiyak ang pagiging pribado. Nang magtagpo sila, bumati si Inay Elena sa isang babaeng nasa mga edad 30, may matalas na tingin at propesyonal na tindig. Si Atty. Marisa Reyes ay mukhang mas bata sa kanyang reputasyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng karunungan at karanasan. Magandang hapon po, Inay Elena, bati ni Marisa, ngumiti ngunit may pag-iingat sa kanyang mga mata. Magandang hapon din, Hija, tugon ni Inay Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pag-aalala. Sinimulan ni Inay Elena ang kanyang kwento, mula sa insidente sa party hanggang sa kanyang mga hinala tungkol kay Rafi at Bia. Sa simula, si Marisa ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang ekspresyon ay neutral. Napansin ni Inay Elena ang bahagyang pagtaas ng isang kilay ni Marisa, tila ba nagdududa sa kanyang sinasabi. Naiintindihan ko po, Inay, sabi ni Marisa matapos siyang magkwento. Marami po akong nakakausap na mga biyenan na nag-aalala sa kanilang mga manugang. Madalas po, ito ay bunga lang ng pagdududa o hindi pagkakaunawaan. Naramdaman ni Inay Elena ang lamig ng pagdududa ni Marisa, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Alam ko, Hija, naiintindihan ko ang iniisip mo, pero hindi ito simpleng alitan ng biyenan at manugang. Giit niya. Ang kanyang tinig ay naging mas matatag. May mga bagay akong nakikita na hindi tama. Ang mga mata ni Rafi, Amber, walang ganoon sa aming pamilya. Ang talento niya sa pagguhit na wala ring pinagmulan sa amin. At ang birthmark? Isang crescent moon sa pulso? Biglang huminto si Inay Elena. Tumingin siya kay Marisa at doon, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng abogada. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng propesyonal na interes. Birthmark po, Inay? Tanong ni Marisa, ang kanyang boses ay mas seryoso. Oo, Iya, isang crescent moon. Nakita ko na ang ganong birthmark sa isang lumang litrato ng isang kaibigan ni Bia noon sa Batangas. Isang binatang artist, paliwanag ni Inay Elena, detalyado ang kanyang paglalahad. At ang mga business trip niya sa Batangas noon at ang kanyang biglaang pagbabago sa tuwing nababanggit ang nakaraan niya bago niya nakilala si Gabe. Doon, bumaba ang panulat na hawak ni Marisa. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Inay Elena. Hindi na ito simpleng kwento ng pagdududa ng biyenan. Mayroon itong mga konkretong detalye na kailangang siyasatin. Inay Elena, naiintindihan ko na po ang bigat ng inyong pinagdadaanan, sabi ni Marisa. Ang kanyang tono ay puno na ng pakikiramay at respeto. Ang mga impormasyong ibinigay niyo ay hindi na lang hinala. May basehan po ito para sa isang masusing imbestigasyon. Humugot si Inay Elena ng malalim na hininga na tila isang malaking bigat ang nabawasan sa kanyang dibdib. Kaya ko po itong kunin, Inay, pero kailangan nating maging lubhang maingat.
Walang dapat makaalam sa ating pinag-uusapan at sa ating gagawin. Lalo na si Bia. Hindi natin pwedeng bigyan ng pahiwatig ang kalaban. Mariing sabi ni Marisa. Kailangan nating kumuha ng DNA sample at alamin ang nakaraan ni Bia sa Batangas. Ito ay isang masalimuot na proseso at maaaring masakit ang matuklasan. Handa po ba kayo? Tumango si Inay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hija, sa puntong ito, mas masakit ang hindi malaman ang totoo. Handa ako sa anumang kahihinatnan. Ang mahalaga ay ang katotohanan. May ngiti sa mga labi ni Marisa, isang ngiti na hindi na nagdududa, kundi nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggap sa hamon. Sige po, Inay Elena, simulan na po natin. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Sa maliit na cafe na yon, sa gitna ng mga bulong ng ordinaryong buhay, isang lihim na alyansa ang nabuo. Isang kuguya na may matalas na isip at isang abogada na may matalas na paningin, handang sumisid sa pinakamadilim na bahagi ng nakaraan upang ilabas ang liwanag ng katotohanan. Ang apoy ng pagdududa ay naging isang sigasig na hindi na mapipigilan. Marisa, sa kanyang opisina na puno ng mga librong batas at kaso, ay sinimulan ang kanyang paghahanap. Ang kaso ni Inay Elena ay hindi isang karaniwang alitan ng pamilya. Ito ay isang palaisipan na nangangailangan ng matalas na isip at pinong paggalaw. Ang mga detalye tungkol sa Batangas, sa mga mata ni Rafi, at sa birthmark ay ang mga pangunahing hibla ng sinulid na kailangan niyang sundan. Ang apoy ng pagdududa ni Inay Elena, na ngayon nagsisilbing gabay ni Marisa, ay nagtulak sa kanya upang halughugin ang nakaraang pinilit ilibing sa limot. Nagsimula siya sa pagkalap ng impormasyon tungkol kay Bianca Ilustre. Hindi madali ang paghahanap sa nakaraan ng isang tao na matagumpay, na nakapaglipat ng buhay mula sa probinsya patungo sa Metro Manila, lalo na kung may motibong itago ang ilang bahagi nito. Ngunit si Marisa ay kilala sa kanyang sipag at pagiging maparaan. Ginawa niya ang nararapat. Nagtanong sa mga lumang rehistro, humingi ng impormasyon mula sa mga dating kakilala, at naglaan ng oras sa pagsusuri ng mga lumang listahan ng paaralan sa Batangas, na tila naghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Ang unang makabuluhang impormasyon ay dumating mula sa isang maliit na art school sa Batangas, ang Sining ng Puso at Kamalayan. Ito ay isang institusyon na kilala sa pagyabong ng mga lokal na talento, ngunit hindi gaanong nakikita sa radar ng mainstream na sining. Ayon sa mga lumang record at sa mga ilang nakakaalala pa, si Bia Ilustre ay naging isang estudyante doon sa loob ng halos 2 taon bago siya biglang umalis. Hindi siya nagtapos, hindi rin siya nagbigay ng maayos na paliwanag sa kanyang paglisan. Sa art school, mayroong isang pangalan na madalas na nauugnay kay Bia sa mga lumang tsismis ng eskwelahan, si Diego de la Cruz. Si Diego, o Digoy sa kanyang mga kaibigan, ay inilarawan bilang isang napakatalinong estudyante ng sining na may pambihirang talento sa paglililok at pagpipinta. Siya ang promising artist ng kanilang batch. Ang kanyang mga gawa ay laging nagpapamalas ng lalim at damdamin. Subalit, ang detalyeng humuli sa atensyon ni Marisa ay ang paglalarawan ng kanyang mga mata. Mata ng tigre o amber eyes na malalim, nagpapahayag at may sariling kwento. At syempre, ang kanyang mga kamay na laging may bakas ng pintura o ukit ng kahoy, at ang kanyang pagkahilig sa sining na hindi na kailangan pang ikwento, mga katangiang tila nakikita kay Rafi. May nabanggit din ng isang dating guro tungkol sa isang natatanging birthmark ni Diego, isang maliit na buwan sa pulso, na tila sumisimbolo sa kanyang tahimik, ngunit malalim na kaluluwa. Ang mga hibla ay nagsisimulang magkabit, bumubuo ng isang malinaw na larawan sa isip ni Marisa. Agad na sinimulan ni Marisa ang masusing paghahanap kay Diego. Hindi siya nasa Manila, ni sa anumang malaking syudad kung saan madaling makahanap ng mga artista. Ang kanyang pangalan ay lumitaw sa isang maliit na barangay
sa tabing dagat ng San Juan, Batangas. Doon, siya ay kilala bilang isang tahimik na karpintero at tagagawa ng mga hand-carved na likha. Isang artista na piniling mamuhay ng simple, malayo sa ingay ng mundo. Ito ay perpekto. Mas madaling lumapit sa isang taong hindi gaanong kilala at nalalayo sa sentro ng lipunan. Isang taong ang buhay ay tila nananatili sa isang tahimik na sulok ng Batangas. Isang mainit na umaga, nagmaneho si Marisa patungong Batangas. Ang tanawin ay unti-unting nagbago mula sa magulong syudad patungo sa mga luntiang bukirin at asul na baybayin na pumupukaw ng kapayapaan. Pagdating niya sa San Juan, ang hangin ay sariwa at amoy dagat. Dala ang simoy ng kalayaan at nostalgia. Nakita niya ang maliit na tindahan ni Diego na gawa sa kawayan at kahoy sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan sa dagat. Ito ay isang simpleng estruktura, ngunit puno ng karakter. Sumasalamin sa taong nagmamay-ari nito. Ang mga piraso ng kahoy ay nakakalat sa paligid at may ilang tapos ng gawa na nakadisenyo, mga figuri ng mga mangingisda, mga ibon na tila lumilipad, at abstract na mga hugis na may malalim na kahulugan. Lumabas si Diego mula sa loob ng shop. Ang kanyang kamay ay may hawak na isang pang-ukit, tila bahagi na ng kanyang sarili. Siya ay nasa mga 30s, may matipunong pangangatawan, at ang kanyang mga braso ay may mga ugat na nagpapakita ng lakas at matinding paggawa. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba, nakatali sa likod, at ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay tunay na kulay amber, parang mga mata ng tigre na nagpapahayag ng isang malalim na kalungkutan at karunungan na matagal nang pasan. Agad na nakaramdam si Marisa ng kaba at isang matinding kutob. Ito ang lalaki, ang piraso ng palaisipan na matagal nang hinahanap. Lumapit si Marisa na may ngiti at kaswal na kilos, tila isang ordinaryong kliyente. "Magandang araw po," bati niya, sinusubukang itago ang kanyang pananabik. "Kayo po ba si Ginoong Diego de la Cruz?" Tumango si Diego. Ang kanyang tinig ay mahinahon at bahagyang mailap. "Ako nga. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, ma'am?" "Ako po si Marisa Reyes. Naghahanap po ako ng magaling na wood sculptor para sa isang project ko sa Manila. May nagrekomenda po sa inyo at nakita ko rin po ang ilan sa inyong mga gawa sa internet. Napakaganda po ng inyong craftsmanship. May kakaibang buhay ang bawat piraso." Tumingin si Diego sa mga gawa niya, tila nahihiya ngunit may pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Salamat po. Ano po ba ang nasa isip niyo?" Nagsimula silang mag-usap tungkol sa isang proyekto, isang malaking mural na may inukit na mga detalye para sa isang condominium lobby sa Manila. Ito ay isang detalyadong kwento na binuo ni Marisa para makalapit kay Diego at makakuha ng kanyang tiwala. Sa bawat tanong tungkol sa kahoy, sa disenyo, at sa sining, unti-unting lumuwag ang pakikipag-usap ni Diego. Nagbahagi siya ng kanyang kaalaman sa iba't ibang uri ng kahoy, sa mga proseso ng paglililok, at sa pilosopiya niya sa sining. Sa kanyang pagmamasid, napansin ni Marisa ang bawat detalye. Ang kanyang mga kamay ay malakas at pino. Ang mga galos ay bakas ng matinding paggawa at dedikasyon. At doon, sa kaliwang pulso niya, sa loob, nakita ni Marisa ang markang yon. Isang malinaw na hugis crescent moon na birthmark, halos kapareho ng nakita ni Inay Elena kay Rafi. Ang kanyang puso ay kumabog, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi na ito hinala, ito ay patunay. Ang mga mata ni Diego, ang kanyang talento sa sining, at ang birthmark, lahat ay nagtutugma. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap sa mga sumunod na araw, na madalas ay ginagawa ni Marisa sa pamamagitan ng pagtawag at paminsan-minsang pagdalaw sa Batangas. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga personal na detalye. Naging maingat siya sa pagtatanong, ginagamit ang kanyang abilidad sa pagbabasa ng tao
at pagpili ng mga tamang salita na hindi magpaparamdam kay Diego na siya ay iniimbestigahan. "Ang ganda po ng mga mata niyo, Sir Diego," sabi ni Marisa isang hapon habang pinag-uusapan nila ang mga kulay ng kahoy. "Parang mga mata ng tigre, may lalim at misteryo." Ngumiti si Diego, isang malungkot na ngiti na tila puno ng mga alaala. "Mana po yata sa lolo ko," sabi nila. "May anak po ba kayo, Sir Diego?" tanong ni Marisa. Kaswal lang, habang pinagmamasdan ng isang inukit na ibon na may pambihirang detalye. Biglang nanlamig ang mukha ni Diego. Huminto siya sa paglililok. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. "Wala po, ma'am." Aniya, ang kanyang tinig ay naging malalim at may bahid ng hinanakit. "Wala akong anak." Ngunit may bahid ng sakit at panghihinayang sa kanyang mga mata. Isang mabilis na pagbabago na hindi nakatakas sa paningin ni Marisa. Doon, nalaman ni Marisa na kailangan niyang lumalim pa. Inilipat niya ang usapan sa nakaraan ng art school. Nagkukunwari na interesado siya sa kasaysayan ng sining sa Batangas at sa mga lumang talento ng lugar. "May mga kilala po ba kayong dating estudyante doon na naging matagumpay, na tila biglang naglaho?" Binanggit ni Diego ang ilang pangalan. Pagkatapos ay tumigil, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo, sa dagat. "May isa po akong nakilala doon, Bia Ilustre. Magaling siyang magpinta at napakaganda." May bahid ng pagmamahal at panghihinayang sa kanyang boses, tila bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Doon, inilahad ni Diego ang kanyang kwento. Sa unti-unting paraan, tila unti-unting lumalabas ang bigat na matagal nang pasan niya. Si Bia ang kanyang inspirasyon, ang kanyang muse. Sila ay nagmahalan sa panahon na yon, parehong may pangarap sa sining at isang kinabukasan na binuo sa kanilang mga imahinasyon. "Ang ganda ng mga pangarap namin noon, ma'am. Ang gagawin naming mga likha, ang pamilyang bubuin." Kwento ni Diego, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. Pero isang araw, sinabi ni Bia na kailangan niyang umalis. Sabi niya may trabaho raw siya sa Manila na hindi niya pwedeng palampasin. May golden opportunity raw. Pero bago siya umalis, patuloy ni Diego, ang kanyang tinig ay nanginginig. "Nalaman ko na nabuntis siya. Nalaman ko lang, pero hindi niya inamin. Pinilit ko siyang manatili na susuportahan ko silang dalawa. Nabubuuin namin ang pamilyang pinangarap namin. Pero hindi siya nakinig. Kinabukasan, wala na siya. Ni isang paalam, wala." Ang tinig ni Diego ay nagpapahayag ng isang malalim na sugat. Sariwa pa rin, kahit matagal nang nagdaan. "Pinaniwalaan ko na iniwan niya ako. Iniwan niya ang aming magiging anak. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Sinubukan kong hanapin, ngunit parang lumipad na lang siya na parang isang hangin. Nang matapos ang lahat, nawalan ako ng gana sa lahat, sa sining, sa buhay. Kaya ako napunta rito, sa dagat, para makahanap ng kapayapaan sa paggawa ng mga bagay gamit ang aking mga kamay at limutin ang nakaraan." Ang bawat salita ni Diego ay isang patalim na tumatama sa puso ni Marisa. Ang kwento niya ay perpektong nagtutugma sa mga hinala ni Inay Elena. Ang pagmamadali ni Bia, ang paglisan ng walang paliwanag, ang pagtanggi sa kanyang pagbubuntis, at ang pananampalataya ni Diego na nawalan siya ng anak. Lahat ay nagkakasama sa isang madilim na katotohanan. Marisa, sa loob ng kanyang kotse, habang bumibiyahe pabalik sa Manila, ay nakaramdam ng bigat. Hindi lang ito tungkol sa legal na kaso. Ito ay tungkol sa mga buhay na sinira ng isang kasinungalingan. Sa isang ama na pinagkaitan ng pagkakataong makilala ang kanyang anak. At sa isang ina na piniling itago ang katotohanan para sa kanyang sariling interes. Si Diego, ang tahimik na karpintero, ay isang biktima. At si Rafi, ang batang may matang amber at talento sa sining, ay anak ng lalaking ito. Ang mga puzzle pieces ay nagkabit-kabit na. Ang katotohanan ay unti-unting lumalabas mula sa dilim
At handa na si Marisa na ilabas ito sa liwanag. Ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamahirap, ang kumuha ng DNA at harapin ang malaking posibilidad na ito ang magwasak sa pamilyang Salazar. Naramdaman ni Inay Elena ang bigat ng katotohanan na bitbit ni Marisa pagbalik nito mula sa Batangas. Ang bawat salita ni Atty. Reyes tungkol kay Diego de la Cruz, ang kanyang mga mata na kulay amber, ang kanyang sining, at lalo na ang crescent moon birthmark, ay tila martilyong humahampas sa pader ng pagdududa. Unti-unting ginigiba ito. Ngayon, ang mga pira-pirasong hinala ay nagkakaroon na ng anyo, nagiging isang nakasisindak na larawan ng katotohanan. Ngunit ang pagtuklas ng katotohanan ay isa lamang hakbang. Ang pagpapatunay nito sa legal na paraan ang pinakamalaking pagsubok. Inay Elena, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ani Marisa, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may pagkaseryoso. Habang magkaharap sila sa isang tahimik na sulok ng isang coffee shop, malayo sa mga mapanuring mata. Para maging hindi matututulan ng ating kaso, kailangan natin ng DNA sample mula kay Rafi at kay Gabriel. Kailangan itong gawin ng palihim nang hindi nalalaman ni Bia. Napahawak si Inay Elena sa kanyang puso. Ang pagkuha ng DNA ay parang paghawak sa apoy, mapanganib at maaring makasunog. Paano Marisa? Si Bia. Siya ay laging alerto, tila may alam siya o may pakiramdam. At si Gabe? Ayaw kong masaktan siya. Nauunawaan ko po ang inyong pag-aalala, Inay. Sagot ni Marisa na may pagkaunawa sa boses. Ngunit ito ang pinakamahalagang hakbang. Kailangan natin ng isang pagkakataon kung saan kayo ay malapit sa kanila sa isang sitwasyon na hindi kahina-hinala. Ilang araw at gabi silang nagplano, inilatag ang bawat posibleng senaryo, bawat galaw, bawat salita. Ang pag-iisip ni Inay Elena ay puno ng mga taktika. Para bang muling sumasabak siya sa isang laban, ngunit sa pagkakataong ito, ang laban ay para sa katotohanan at kapayapaan ng kanyang pamilya. Napagpasyahan nila na ang pinakamabuting pagkakataon ay sa kaarawan ni Rafi. Isang maliit na pagdiriwang na karaniwang ginagawa ng pamilya, hindi kasing enggrande ng nakaraang anibersaryo, ngunit sapat na para magtipon sila sa iisang bubong. Dumating ang araw ng kaarawan ni Rafi. Ang bahay ng Salazar ay pinalamutian ng mga lobo at palamuti na pambata. Ngunit para kay Inay Elena, ang hangin ay puno ng tensyon at pag-asa. Suot niya ang kanyang pinakapaboritong barong Tagalog na binurda, na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, na para bang tumatakbo siya sa isang marathon. Si Bia, gaya ng inaasahan, ay nasa kanyang pinakamahusay na anyo. Ang ngiti niya ay kumikinang sa bawat isa, ngunit ang kanyang mga mata ay walang tigil sa pagmamasid sa paligid. Para kay Inay Elena, si Bia ay isang anino na laging sumusunod sa bawat galaw niya, lalo na kapag malapit siya kay Rafi. Si Gabe naman ay abala sa pagbati sa mga kaibigan at pagpapanggap na lahat ay maayos, ngunit nakita ni Inay Elena ang pagod sa kanyang mga mata. Ang pilit ng ngiti na hindi umaabot sa kanyang puso. Nagsimula ang kainan. Si Rafi, ang sentro ng pagdiriwang, ay masayang kumakain ng spaghetti. Ang kanyang mukha ay puno ng sauce. Sa bawat subo, gumagamit siya ng kanyang paboritong kutsara. Isang silver spoon na may inukit na pangalan niya. Sinamantala ni Inay Elena ang pagkakataon. Nang sandaling abala si Bia sa pakikipag-usap sa isang bisita, at si Gabe naman ay nakatalikod, nag-alok si Inay Elena na tulungan si Rafi sa pagpupunas ng kanyang bibig. Anak, dahan-dahan lang, puno ka na ng spaghetti. Ani Inay Elena na may pilit na ngiti. Marahan niyang kinuha ang kutsara mula sa kamay ni Rafi na tila upang linisin ito. Habang ginagawa niya ito sa isang mabilis na paggalaw na hindi mapapansin ng sinuman. Maingat niyang ibinalot ang kutsara sa isang malinis na panyo na inihanda niya
at inilagay ito sa loob ng kanyang maliit na handbag. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya, ngunit pinanatili niya ang kanyang composure. Nang sandaling lumingon si Bia, nakita siya ni Inay Elena na nakatingin sa kanya, may bahid ng pagdududa sa kanyang mukha. Ngunit huli na. Nagustuhan mo ba ang kwento hanggang ngayon? Huwag kalimutang mag-like at mag-comment para suportahan ang Harley and Day. Ang susunod na target ay si Gabe. Ito ang mas mahirap dahil si Gabe ay mas maingat sa kanyang mga gamit. Napagpasyahan ni Inay Elena na ang toothbrush ang pinakamadaling paraan. Alam niyang si Gabe ay laging naliligo pagkatapos ng kanyang early morning jogging. Kinaumagahan, bago pa man magising si Bia, maagang bumangon si Inay Elena. Ang buong bahay ay tahimik. Ang tanging tunog ay ang kanyang sariling mga yabag at ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa banyo ng master's bedroom. Nakita niya ang toothbrush ni Gabe na nakasabit sa kanyang lagayan. Malinaw na ginamit na. Sa loob niya, labis siyang nag-aatubili. Ang ginagawa niya ay hindi etikal, ngunit ang kailangan ay ang katotohanan. Gamit ang isang plastic glove at isang maliit na bag na may zip, mabilis at maingat niyang kinuha ang toothbrush at inilagay sa loob. Pagkatapos, ay agad siyang bumalik sa kanyang kwarto. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at pag-asa. Ang mga samples ay agad na ipinadala ni Marisa sa isang kilalang laboratorio na may magandang reputasyon sa paggawa ng DNA testing. Ang mga sumunod na araw ay tila mga linggo, at ang mga linggo ay naging buwan sa pakiramdam ni Inay Elena. Bawat tawag sa telepono, bawat pagkatok sa pinto, ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya makatulog ng maayos. Ang kanyang isip ay laging naglalaro sa posibleng resulta. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Ngunit kasabay nito, natatakot din siya na ang katotohanan ito ay tuluyang gumiba sa pamilyang pinagsikapan niyang buuin. Ang kanyang apo, si Rafi. Paano siya makakaapekto dito? Si Gabe, paano niya matatanggap ang katotohanan? Ang paghihintay ay isang pagpapahirap na walang humpay. Isang hapon, tumawag si Marisa. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkabigla at lungkot. Inay Elena, natanggap ko na po ang resulta. Pwede po ba tayong magkita sa opisina ko? Ngayon na po sana. Naramdaman ni Inay Elena ang paglamig ng kanyang mga kamay. Alam niyang ito na. Walang pagdadalawang isip, agad siyang nagbihis at tinungo ang opisina ni Marisa. Ang bawat segundo sa daan ay tila isang oras. Bawat ilaw trapiko ay isang hadlang sa katotohanang matagal nang nagpapahirap sa kanya. Pagdating niya sa opisina ni Marisa, ang abogado ay nakaupo sa kanyang desk. Ang isang brown envelope ay nakalapag sa harapan niya. Ang hangin sa silid ay mabigat, puno ng hindi nasasalitang mga emosyon. Inay Elena, ani Marisa, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa matandang babae. Nagnegatibo po ang resulta. Si Gabriel Salazar ay hindi po ang biolohikal na ama ni Rafael Salazar. Para bang isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang dibdib. Hindi na nagulat si Inay Elena dahil handa na siya sa posibilidad na ito. Ngunit ang formal na kumpirmasyon ay mas masakit kaysa sa kanyang inakala. Ang kanyang mga luha ay biglang bumuhos, hindi dahil sa pagkagulat, kundi sa matinding kalungkutan. Ang kanyang hinala ay totoo. Ang kasinungalingan ay napakalaki at nakapanlulumo. Ang kanyang pamilya ay nabubuhay sa isang ilusyon. Pinikit ni Inay Elena ang kanyang mga mata, hinayaang dumaloy ang kanyang luha. Sa loob ng ilang sandali, nanatili siyang tahimik, hinahayaan ng sakit na yakapin siya. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman din niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ang bigat ng pagdududa na matagal nang pinapasan niya ay tila unti-unting nawawala. Hindi na siya isang baliw na ginagambala ng kanyang sariling imahinasyon. Ang kanyang mga hinala ay may basehan.
siya ay tama. Pagkaraan ng ilang minuto, inangat ni Inay Elena ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit may bagong determinasyon. Kung gayon, aniya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit matatag. Ang tanong ay hindi na kung, kundi ano ang gagawin. Hindi ko hahayaan na ang kasinungalingang ito ay patuloy na sumira sa aming pamilya. Kailangan itong mailabas. Kailangan nating ilantad ang katotohanan. Tumingin si Marisa kay Inay Elena. Nakikita niya ang pagbabago sa matandang babae. Ang sakit ay hindi nagpahina sa kanya. Bagkus ay nagbigay ito sa kanya ng bagong lakas. Ang dating mapagpakumbabang ina na halos inilibing sa isang sulok ng kasinungalingan ay ngayon handang lumaban. Ang kabanata ng pagdududa ay tapos na. Nagsisimula na ang kabanata ng paghaharap at alam nilang pareho na ang laban na ito ay magiging malalim at masakit. Kung gayon, ang tanong ay hindi na kung, kundi ano ang gagawin. Hindi ko hahayaan na ang kasinungalingang ito ay patuloy na sumira sa aming pamilya. Kailangan itong mailabas. Kailangan nating ilantad ang katotohanan. Ang mga salitang ito ni Inay Elena, matibay at puno ng determinasyon, ang naging simula ng kanilang bagong kabanata. Sa loob ng ilang araw matapos ang pagtanggap ng resulta ng DNA, bumuo sila ni Attawis Dr. Marisa Reyes ng isang maingat at detalyadong plano. Hindi na ngayon ang oras para sa banayad na paghaharap. Kailangan nila ng isang pagkilos na hindi kayang baliwalain o manipulahin ni Bia. Inay Elena, ang paglalantad ng ganitong klase ng katotohanan ay dapat gawin sa isang pampublikong kaganapan. Paliwanag ni Marisa, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso at puno ng pagiging praktikal. Kung sa pribado nating gagawin, madaling babaliktarin ni Bia ang sitwasyon. Idadaan niya sa drama, sisirain niya ang inyong reputasyon. Ngunit kung sa harap ng maraming tao, lalo na ang mga maimpluwensyang personalidad, wala siyang kawala. Napaisip si Inay Elena, ang ideya ng pampublikong iskandalo ay bumabagabag sa kanya. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang patuloy na pamumuhay sa ilalim ng kasinungalingan. Ngunit anong kaganapan? Paano natin masisiguro na ang lahat ay magiging pabor sa atin? Huwag kayong mag-alala, Inay. Nakita ko na ang perpektong pagkakataon, ani Marisa na may bahagyang ngiti sa labi. Ang taunang Children's Welfare Gala, si Bia at Gabe ang mga pangunahing host at tagapagtaguyod. Ito ang kanilang pagkakataon upang ipakita sa mundo ang kanilang perpektong pamilya at ang kanilang pagkabukas palad. Ang Children's Welfare Gala, ang formal at prestihiyosong gabi ng pagbibigay, kung saan ang mga piling tao ng lipunan ay nagtitipon upang magpakitang gilas ng kanilang kapangyarihan at pagkakawanggawa. Ito ang kanilang entablado, ang perpektong lugar upang ilantad ang kasinungalingan na matagal nang bumabalot sa pamilya Salazar. Ang ironiya ay matindi, isang kaganapan para sa mga ulila na siyang maglalantad ng isang bata na halos ulila sa katotohanan. Ang araw ng gala ay dumating ng mayroong halo ng takot at kapanabikan sa puso ni Inay Elena. Ang Rizal Ballroom ng isang kilalang hotel sa Makati ay nagniningning sa mga ilaw at palamuti. Ang mga babae ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang gown. Ang mga lalaki naman ay nakabarong o tuksedo. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulungan, tawanan, at ang tunog ng mga baso na nagbabanggaan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Bia ay kumikinang. Ang kanyang mangiti ay nakakasilaw. Ang kanyang braso ay nakakapit sa braso ni Gabe. Ang dalawa ay kumakaway sa mga bisita, ang perpektong larawan ng isang mag-asawa na mayaman, mapagmahal, at may malasakit sa kapwa. Si Rafi, na nakasuot ng maliit na tuksedo, ay tahimik na nakaupo sa isang mesa sa harap, abala sa pagguhit sa kanyang sketchpad. Hindi alintana ang magulong mundo sa paligid niya. Ikinubli ni Inay Elena ang kanyang sarili sa isang sulok ng silid, malapit sa entablado
ngunit hindi masyadong kapansin-pansin. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng barutsaya na may isang manipis na alampay na nakasukbit sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kina Bea at Gabe. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa kabilang banda ng silid, nakita niya si Atay Marisa. Kalmado at nakangiti, tila isang ordinaryong bisita. Nagsimula ang programa. Ang mga pananalita tungkol sa pag-asa at kinabukasan ng mga bata ay dumaloy, kasunod ng isang musical performance. Sa isang sulok ng silid, may isang maliit na art exhibit na nagtatampok ng mga gawa ng mga anonymous benefactors, mga artistang nagbigay ng kanilang mga obra para sa auksyon. Sa ilalim ng bawat piraso, nakalagay ang pangalan ng nag-donate. Sa isa sa mga mas malalaking piraso, isang kahoy na inukit na naglalarawan ng isang pamilya na nakatitig sa papalubog na araw sa baybayin. Ay nakasulat ang donated by a friend from Batangas. Ito ang sining ni Diego de la Cruz. Ang kanyang presensya sa gala ay isang selyo ng tiwala. Habang papalapit ang oras para sa closing remarks ng mga host, naramdaman ni Inay Elena ang kaba sa kanyang dibdib. Ngayon na, dumating ang oras. Nakita niyang sumenya si Marisa sa isang organizer. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit sa kanya ang organizer. Ma'am Elena, gusto niyo po bang magbigay ng kaunting mensahe para sa pagtatapos ng gabi? Alam naming malaki ang inyong naging kontribusyon sa pamilya Salazar at sa community. Bahagyang nagulat si Inay Elena, ngunit kinontrol niya ang kanyang emosyon. Ito ay bahagi ng plano ni Marisa, ang pagkuha ng isang spontaneous na pagkakataon. O sige, Hija. Salamat. Ani Inay Elena. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng papalapit na bagyo. Naglakad siya patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Ang spotlight ay bumaling sa kanya. Kinuha niya ang mikropono. Ang buong silid ay tumahimik, naghihintay sa mga salita ng matriarch ng pamilya Salazar. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Inay Elena. Ang kanyang tinig ay matatag, kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat na dumalo sa gabing ito para sa isang napakagandang adhikain, ang kinabukasan ng ating mga anak. Tiningnan niya si Bea, nangiting-ngiti ngunit may bahid ng pagtataka sa mga mata. Si Gabe naman ay nakangiti sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Hindi niya alam kung anong impyerno ang malapit nang bumagsak sa kanila. Ang pamilya ay ang pundasyon ng ating lipunan. Patuloy ni Inay Elena. Ito ang pinagmumula ng pagmamahal, ng suporta, at lalo na ng katotohanan. Dahil sa katotohanan, umiiral ang tunay na pagmamahalan, ang tunay na tiwala. Nagbago ang tono ng kanyang tinig, naging mas seryoso. Ngunit minsan, ang katotohanan ay natatabunan ng mga kasinungalingan. Mga kasinungalingan na bumabalot sa ating mga mata, nagpapabulag sa atin sa mga bagay na nasa harapan na pala natin. Nakita ni Bea ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang biyenan. Kumunot ang kanyang noo. Inay, siguro naman ay hindi na kailangan ng mahabang sermon. Bulong niya kay Gabe na hindi narinig ni Inay Elena. Sa loob ng mahabang panahon, mayroong isang kasinungalingan na bumalot sa aming pamilya. Ani Inay Elena, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Bea. Isang kasinungalingan na pinaniwalaan ko, na pinaniwalaan ng aking anak at ng aking apo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagsimulang humakbang si Bea patungo sa entablado, ang kanyang nangiti ay naglaho. Inay Elena, ano bang sinasabi niyo? Hindi na po ito ang tamang lugar para sa personal na kwento. Ngunit hindi pinansin ni Inay Elena ang pagsubok ni Bea na putulin siya. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang tinig ay mas malakas. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas, kahit gaano pa katagal ito itago. Kinuha niya, mula sa kanyang barot saya ang isang brown envelope. Ang pamilyar na tunog ng pagbukas nito
ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Mayroon akong hawak na ebidensya. Ebidensya na hindi kayang pabulaanan. Ebidensya mula sa siyensya. Mga kaibigan, matagal ko nang pinaghihinalaan, ngunit ngayon, kumpirmado na. Anunsyo ni Inay Elena, ang kanyang mga mata ay naglalaban sa mga mata ni Bia na puno ng galit at takot. Ang aking anak, si Gabriel Salazar, ay hindi ang biolohikal na ama ni Rafael Salazar. Para bang isang bomba ang sumabog sa silid. Ang bulungan ay naging isang sigaw. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumislap. Kalokohan! Sino ka para magsalita ng ganyan? Matandang babae. Sigaw ni Bia, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Nababaliw ka na. Nag-iimbento ka lang. Ngunit hindi tumigil si Inay Elena. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang direksyon ng art exhibit kung saan nakatayo si Diego de la Cruz. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa entablado. At hindi lang yan, alam ko rin kung sino ang tunay na ama ni Rafi. Siya, sigaw ni Inay Elena, itinuro ang direksyon ni Diego. Si Diego de la Cruz, ang artist na nag-donate ng magandang obra na yon, ang tunay na ama ng aking apo. Si Rafael. Ang mga mata ng lahat ay bumaling kay Diego, na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagkabigla. Si Bia ay nataranta. Ang kanyang balat ay nanlalamig. Lies! Lahat ng yan ay kasinungalingan. Nagpapanggap kayo, mga siraulo. Si Gabe ay nakatayo sa tabi ni Bia, putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang babaeng pinakamamahal niya, ang kanyang anak na itinuring niyang tunay na anak. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Si Rafi, na nakaupo pa rin sa mesa, ay nagulat sa malakas na ingay. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Nahuli ng kanyang mga mata ang lalaking itinuro ni Inay Elena, si Diego. Sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang koneksyon ang tila naganap sa pagitan ng mag-ama. Isang pagkilala sa kanilang mga mata na kulay amber. Ang ballroom ay naging isang kaguluhan. Ang mga tao ay nagtulakan, nagtatanong, nagpapasa ng balita. Ang mga paparazzi ay nagsalita. Ang kanilang mga kamera ay kumikislap. Kinukunan ng bawat emosyon, bawat reaksyon. Si Bia, sa gitna ng kanyang pagkasindak, ay tinangkap pang kaladkarin. Si Gabe papalayo. Ngunit parang estatwa na ito. Ang lahat ng pagpapanggap, lahat ng kasinungalingan ay bumagsak sa gabing iyon sa harap ng lahat. Ang Children's Welfare Gala ay naging saksi sa isang iskandalo na yayanig sa buong Metro Manila. Nang maglaho ang huling kislap ng flash ng kamera, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa Rizal Ballroom, kasunod ng sunod-sunod na bulungan, mga pagtatanong, at ang pagmamadali ng mga bisita na umalis. Ang Children's Welfare Gala, na inorganisa upang magbigay ng pag-asa, ay nagtapos sa isang matinding iskandalo na yumanig sa pundasyon ng mga elite ng Metro Manila. Si Bia, sa gitna ng kanyang pagkabigla at matinding kahihiyan, ay naglaho ng parang bula. Hindi na muling nagpakita sa harap ng publiko. Ang kanyang pagkawala ay kasingsing ng bilis ng pagkalat ng balita. Isang mapait na paalala ng kanyang kakayahang tumakas mula sa katotohanan. Si Gabe, na nakatayo pa rin sa tabi ng entablado, ay mistulang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkabigla at kawalang paniwala. Ang mundong kanyang pinaniniwalaan, ang pamilyang kanyang ipinagmamalaki, ay gumuho sa isang iglap. Ang pangalang Salazar, na dating simbolo ng karangalan at tagumpay, ay ngayoy nadungisan. Binansagan ng isang iskandalong tatatak sa mga pahina ng lipunan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ng mga Salazar ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan.
Ang mga telepono ay walang tigil sa pagring, ngunit walang sino man ang naglakas loob na sagutin ang mga tawag. Si Gabe ay nagkulong sa kanyang silid, tumangging kumain, tumangging makipag-usap. Ang bawat sandali ay tila isang walang katapusang paghihirap. Ang bawat hininga ay puno ng kirot ng pagtataksil. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi lamang dahil sa pagkawala ni Bia, kundi sa pagkadurog ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang anak, na si Rafi, ang sentro ng kanyang mundo, ay hindi pala niya kadugo. Ang bawat memorya, bawat tawanan, bawat pagmamahal na ibinigay niya ay tila isang kasinungalingan na nagpapadugo sa kanyang puso. Si Inay Elena, sa kabila ng kanyang sariling emosyon, ay nanatiling matatag. Sa loob ng ilang araw, hinayaan niya si Gabe na pagdaanan ng kanyang pagluluksa. Ngunit dumating ang puntong alam niyang kailangan niyang kumilos. Nakita niya ang kanyang anak na unti-unting lumulubog sa kaibuturan ng kawalang pag-asa at hindi niya ito hahayaan. Anak, ang malumanay na tawag ni Inay Elena isang gabi habang nakaupo sa tabi ng kama ni Gabe. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing, ngunit merong isang hindi matitinag na determinasyon. Kailangan mong kumain, kailangan mong tumayo. Hindi kanya dapat sirain ng ganito. Hindi kumibo si Gabe. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame, walang buhay. Paano, Inay? Paano ko magagawa iyon? Ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang lahat ng aking pinaniwalaan, sirang-sira na. Hinimasa ni Inay Elena ang buhok ng kanyang anak. Ang kasinungalingan ay ang sa kanya, Gabe, hindi sa iyo. Ang pagmamahal mo kay Rafi ay totoo. Ang pagiging ama mo sa kanya ay totoo. Hindi mabubura ng katotohanan sa dugo ang lahat ng taon ng pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Ngunit Inay, ang kahihiyan, bulong ni Gabe, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang pagtawa ng mga tao, ang buong mundo ay alam na niloko ako. Paano ko haharapin ang lahat? Ang kahihiyan ay sa kanya. Anak, hindi sa'yo. Ikaw ang biktima. Ngunit ang pagiging biktima ay hindi nangangahulugang mananatili kang nakahiga. Kailangan mong bumangon, hindi para sa sarili mo lang, kundi para kay Rafi. Sa loob ng maraming oras, nagsalita si Inay Elena. Hindi siya nagalit, hindi siya nanghimagsik. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang sariling sakit, ang kanyang sariling mga pagdududa, at ang kanyang matinding pagmamahal kay Gabe at kay Rafi. Ipinaliwanag niya kung paano niya nakita ang mga senyales, ang kanyang mga pinaghihinalaan, at ang kanyang matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan. Gabe, alam kong masakit ito. Lubos akong nasasaktan para sa iyo. Ngunit tandaan mo, ang pagmamahal na ibinigay mo kay Rafi ay purong-puro. Walang makakabago niyan. Siya ay anak mo sa puso at iyon ang mas mahalaga kaysa sa anumang piraso ng papel o resulta ng laboratorio. Unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Gabe. Unti-unti, nagsimulang lumiwanag ang kanyang mga mata. Kinailangan niya ng mga linggo, ng maraming pag-uusap, ng mga luha, ngunit sa huli, nagsimula siyang umakyat mula sa hukay ng kawalang pag-asa. Nagsimula siyang magmuni-muni, hindi sa galit kay Bia, kundi sa sarili niya. Sa kanyang pagiging bulag sa katotohanan, sa kanyang pagmamahal na nagpahintulot kay Bia na kontrolin siya. Habang si Gabe ay nakikipaglaban sa kanyang panloob ng mga demonyo, si Rafi ay tahimik na nagdurusa. Ang isang 7 taong gulang ay hindi lubos na nauunawaan ang komplikadong mundo ng mga matatanda, ngunit ramdam niya ang bigat ng galit at kalungkutan sa paligid niya. Nakita niya ang mga headline, narinig ang mga bulungan ng mga katulong, at naramdaman ang pagbabago sa ama niyang si Gabe. Ang kanyang kanlungan ay ang kanyang sketchpad, kung saan siya ay nagguhit ng mga abstract na larawan ng kalungkutan na may mga mata na kulay amber, tulad ng sa kanya at tulad ng sa lalaking nakita niya sa gala. Si Atoy Marisa Reyes, na siyang nagiging tulay sa gitna ng kaguluhan, ay maingat na kumilos.
Naunawaan niya na kailangan ni Rafi ng oras upang makayanan ang katotohanan at hindi dapat siya pilitin na tanggapin si Diego agad-agad. Lumapit siya kay Diego na nanatili sa Batangas matapos ang gala, na ang puso ay puno ng pag-asa at pangamba. Diego, paliwanag ni Marisa, alam kong gusto mong makilala ang iyong anak, ngunit kailangan natin itong gawin ng maingat. Si Rafi ay bata pa at nalilito. Ang pinakamainam ay simulan sa isang pagkakaibigan, isang pagbabahagi ng inyong hilig. Sa payo ni Marisa, nagsimulang magpadala si Diego ng mga maliliit na gawa ng sining kay Rafi. Mga kahoy na inukit na hayop, mga sketch ng tanawin sa Batangas, at mga aklat ng sining. Sa bawat regalo ay may kalakip na maikling liham, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang kaibigan mula sa Batangas na may kaparehong pagmamahal sa sining. Sa simula, si Rafi ay nag-aalangan, ngunit unti-unting, ang mga likha ni Diego ay nakakuha ng kanyang atensyon. Ang mga mata ni Diego na nakikita niya sa mga portrait na ibinibigay ay kahawig ng sa kanya. Ang koneksyon ay hindi masasabing. Lumipas ang mga buwan at ang mga sugat ay dahan-dahang gumagaling. Si Gabe, sa wakas, ay bumangon. Ang kanyang pagtingin sa buhay ay nagbago. Hindi na siya ang mapagmataas na negosyante na bulag sa realidad. Naintindihan niya na ang pagmamahal sa isang bata ay hindi nasusukat ng dugong dumadaloy sa kanilang mga ugat, kundi ng pagmamahal na ibinibigay at tinatanggap. Isang hapon, habang si Inay Elena ay nasa tabi niya, tinawag niya si Rafi. "Anak," ani Gabe, ang kanyang tinig ay malumanay. "Alam kong maraming nangyari, maraming nakakagulo, ngunit gusto kong malaman mo na kahit ano pa man ang sinasabi ng mundo, ikaw pa rin ang anak ko. Mahal na mahal kita, Rafi." Niyakap ni Rafi ang kanyang ama. Ang kanyang maliliit na braso ay humawak ng mahigpit sa leeg ni Gabe. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit ay nawala. Ang pagmamahal nila sa isa't isa ay purong-puro at totoo. Pinili ni Gabe na lumipat. Ang Manila, kasama ang lahat ng alaala at paghatol, ay hindi na ang lugar para sa kanila. Sa tulong ni Inay Elena, naghanap siya ng isang mas tahimik na buhay. Pinili niya ang Baguio, ang lungsod ng mga bulaklak, isang lugar na malayo sa mata ng publiko, kung saan makakahanap siya ng kapayapaan at makapag-focus sa pagpapalaki kay Rafi. Ipinagbili niya ang karamihan sa kanyang mga ari-arian at pinili ang isang mas simpleng trabaho na nagbibigay daan sa kanya upang maging isang ama ng buong puso. "Hindi ko hahayaan na ang kasinungalingan ay muling mamuno sa aming buhay, Inay," sabi ni Gabe kay Inay Elena, 1 linggo bago sila umalis. "Mabubuhay ako ng totoo at ituturo ko kay Rafi ang kahalagahan ng katotohanan at katapatan. At sana, Inay, balang araw, makahanap din kami ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng ito." At sa Baguio, nagsimula ang kanilang bagong kabanata. Si Gabe, ang dating negosyanteng bulag sa pagmamahal, ay ngayoy isang ama na nagtatayo ng isang bagong pundasyon para sa kanyang anak, hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal, katapatan, at sa isang mas tahimik, mas tunay na buhay. Ang kanilang paglalakbay ay patungo sa pagpapagaling, paghahanap ng sarili, at sa pagtuklas ng isang bagong kahulugan ng pamilya. Sa mga liblib na bahay ng Baguio, kung saan ang malamig na hangin ay humahalik sa mga dahon ng pino at ang ulap ay madalas na bumabalot sa mga tuktok ng bundok, natagpuan ni Inay Elena ang isang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Hindi ito ang kapayapaan ng paglimot, kundi ang kapayapaan ng pagtanggap. Ang pagkawala ni Bia ay hindi nagdulot sa kanya ng kagalakan, kundi isang tahimik na pananaw na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay nagpapalaya. Wala na ang bigat ng pagdududa, ang pighati ng pagmamalupit, ang takot na mabubuhay siya sa ilalim ng anino ng kasinungalingan. Sa bawat paghinga, naramdaman niya ang kalayaan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak na si Gabe
at apo na si Rafi. Ang mga sugat ay hindi ganap na naghilom, ngunit mayroon ng balat, at sa ilalim nito ay lumalaki ang isang bagong pangunawa sa pamilya, isang mas matibay at mas tunay na pundasyon. Sa Baguio, si Gabe ay naging ibang tao. Hindi na siya ang abogadong laging abala, nakakulong sa mga opisina ng Maynila. Ngayon, siya ay isang guro sa isang maliit na pribadong paaralan na nagtuturo ng kasaysayan at panitikan. Mga paksang matagal na niyang kinalimutan sa gitna ng kanyang corporate career. Ang kanyang trabaho ay mas simple, mas walang presyon, at higit sa lahat, nagbigay ito sa kanya ng maraming oras para kay Rafi. Nakita ni Inay Elena ang pagbabago sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag. Ang kanyang balikat ay hindi na mabigat. At ang kanyang ngiti ay totoo. Tuwing umaga, magkasama silang naglalakad ni Rafi papunta sa paaralan. Ang maliit na kamay ni Rafi ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Gabe. Pagkatapos ng klase, sila ay pumupunta sa Burnham Park, nagpapalipad ng saranggola o nagbabike sa paligid ng lawa. Si Gabe ay natututong maging isang tunay na ama, hindi lamang sa pangalan, kundi sa bawat sandali, bawat tawa, bawat kwento sa gabi. Ang ugnayan nila ni Rafi ay lumalalim araw-araw, nabuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, pag-unawa, at walang hanggang tiwala. Si Rafi, sa kanyang bahagi, ay umusbong din sa Baguio. Ang kanyang sining ay naging mas makulay, mas malaya. Ang kanyang sketchpad ay laging kasama, at sa bawat pahina, ang mga likha niya ay nagpapakita ng isang bata na unti-unting lumalabas sa anino ng nakaraan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagkalito, ngayon ay nagtataglay ng kislap ng kuryosidad at kagalakan. Patuloy siyang gumuguhit ng mga tanawin ng Baguio, mga kakaibang bulaklak, at minsan, mga mata na kulay amber. Isang tahimik na pagkilala sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na dahan-dahang lumalabas. Hindi nagtagal. Dumalaw si Diego de la Cruz. Hindi siya dumating na may pag-aangkin o pagmamadali. Sa halip, lumapit siya bilang isang kaibigan ni Rafi, isang kapwa-artista. Ang mga una nilang pagtatagpo ay ginawa sa ilalim ng malumanay na gabay ni Inay Elena at Atencio Marisa. Sa simula, si Rafi ay nag-aalangan, ngunit ang pagiging simple at tunay ni Diego kasama ang kanilang parehong pagmamahal sa sining ay dahan-dahang nagpababa sa kanyang mga pader. Magkasama silang gumuhit, nag-ukit ng mga kahoy na larawan at nagkwentuhan tungkol sa mga kulay at hugis ng mundo. Nakita ni Gabe ang koneksyon sa pagitan ni Rafi at Diego. Sa simula, may kaunting kirot, isang paalala ng kanyang nasirang nakaraan. Ngunit nang makita niya ang kagalakan sa mata ni Rafi, tuwing kasama nito si Diego, at ang paggalang na ipinapakita ni Diego sa kanya bilang ama ni Rafi, ang kirot ay napalitan ng pag-unawa at pagtanggap. Naging malinaw kay Gabe na ang pagmamahal ay hindi isang eksklusibong karapatan. Ito ay isang karagatan na maaaring magbahagi ng alon ang maraming puso. Walang kompetisyon, walang pag-aagawan, tanging pagmamahal lamang para kay Rafi. Si Diego, sa kanyang bahagi, ay hindi nagpilit. Nasiyahan siyang maging bahagi ng buhay ni Rafi sa anumang paraan na pinahihintulutan. Ang kanyang malalim na kalungkutan mula sa nakaraan ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang bagong layunin. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata ni Rafi, sa mga kamay na mahusay sa paghawak ng lapis, sa kaluluwa ng bata na may parehong hilig sa sining. Sa mga pagdalaw ni Diego, naging natural ang kanilang samahan. Walang pakiramdam ng pag-agaw ng ama, kundi isang pagdaragdag ng pagmamahal at pag-unawa sa lumalawak na mundo ni Rafi. Si Gabe at Diego ay natutong respetuhin ang bawat isa. Ang kanilang mga papel sa buhay ng bata ay magkaiba, ngunit pantay sa kahalagahan. Makalipas ang isa pang taon, isang espesyal na araw ang dumating. Isang biyahe pabalik sa Batangas, hindi upang balikan ang sakit, kundi upang ipagdiwang ang bagong simula.
Si Inay Elena, Gabe, Rafi at Diego, silang apat, ay nagtipon sa isang tahimik na dalampasigan sa San Juan, Batangas. Ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw, nagpinta ng mga kulay kahel, rosas at ginto sa kalangitan at sa karagatan. Ang simoy ng hangin ay banayad, nagdadala ng amoy ng alat at pag-asa. Nakaupo si Inay Elena sa isang upuang kahoy na inukit ni Diego. Pinapanood ang tatlong lalaki sa kanyang buhay. Si Gabe ay nakaupo sa buhangin na may lapis sa kamay na sinusubukang gayahin ang isa sa mga drawing ni Rafi. Sa tabi niya, si Rafi ay masigasig na gumuguhit sa kanyang sketchpad, ang kanyang mga mata ay naniningning sa inspirasyon. At sa tabi ni Rafi, si Diego ay tahimik na nagmamasid, paminsan-minsan ay nagbibigay ng payo o nagpapakita ng isang teknik. Ang kanyang mga mata na kulay amber ay puno ng pagmamahal at paghanga. Hindi na siya nakaramdam ng galit o kapaitan. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pait ay lumipad kasama ng hangin. Nakita niya ang kanyang pamilya, isang pamilya na hindi tinukoy ng dugo lamang, kundi ng pagmamahal, pag-unawa at pagtanggap. Si Bia ay nag-iwan ng isang malalim na peklat, ngunit ang peklat na iyon ay naging paalala ng kanilang lakas, ng kanilang kakayahang bumangon at maghilom. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito ay nagdala ng kalayaan, ng kakayahang muling tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Hindi ito ang perpektong pamilya na dati niyang inaasahan, ngunit ito ay totoo, at iyon ang mas mahalaga. Sa paglubog ng araw, ang mga anino ay humaba, ngunit ang ilaw sa kanilang mga puso ay lumalakas. Ang isang bagong kabanata ay nagsimula. Hindi ito ang katapusan ng lahat, kundi ang simula ng isang paglalakbay na puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang natuklasang kapayapaan sa gitna ng Nangmoy, Tren Bien, Batangas. Ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng kanilang sariling kwento, ang kanilang sariling sakit, ngunit ngayon, magkasama, sila ay gumuguhit ng isang bagong larawan ng buhay na puno ng kulay at kahulugan. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa Harley and Day para sa mas marami pang mga kwento. Paalam!